Sa video na ito, samahan niyo ako sa isang epic motorcycle ride mula Cavite hanggang sa malamig at napakagandang bundok ng Atok Benguet. Tatahakin natin ang mahigit 300 km ng kalsada, dadaan sa makasaysayang Quezon Road at susuong sa isa sa pinakamataas at pinakakilalang highway sa Pilipinas, ang Halsema Highway. Makikita niyo ang buong biyahe, mga scenic view ng Cordillera Mountains, mga stopover natin sa daan, at syempre, ang mga challenges na kinaharap natin habang umakyat sa kabundukan ng Benguet. Pero hindi lang puro mga gandang tanawin ang makikita natin sa ride na ito. Papakita rin natin ang tunay na kondisyon ng kalsada, lalo na kapag umuulan ng malakas. Kaya kung mahilig kayo sa long rides, adventure, at breathtaking mountain views, siguraduhin tapusin nyo ang video na ito. Tara na mga ka-riders, simulan na natin ang ating journey mula Cavite hanggang Atok Benguet. Okay, so good morning guys. So time check, it's 12:40 AM. At tayo po ngayon ay pupunta or babiyahe tayo ngayon madaling araw papuntang Baguio City. So makikita natin na 12:40 AM yung oras ngayon, and meron tayo outside temperature na 29 degrees, and yung fuel consumption niya is 196 kilometers na new range. So hindi na tayo magpagas sa Las Piñas. So bye bye. So first time lang nating magra-ride papuntang Baguio City gamit ang motor. At maraming beses tayo nakapunta ng Baguio City, pero ang dala natin madalas is yung ating 4 wheels. So first time to, at isa to sa mga bucket list ko talaga na makapunta ng Baguio gamit ang motor. So yun, dito tayo magagaling sa May Tansa, and I think mga nasa 300 kilometers yung babayihin natin. Naka-reset na ngayon yung ating mileage, yung trip A natin. So ayun, kaya Lord, pahingi po ng gabay at sana safe po tayo marating doon at sana maganda yung weather. Bali, ang makakasama pa natin sa rides ngayong araw ay ang aking dalawang kapatid. So meron ako kambal, ang aking twin brother. So magkikita kami ngayon sa Maple Grove General Trias, Cavite. And then pag nakita kami doon, kikitain naman namin ang aming panganay na kapatid na taga Las Piñas. So doon kayo magkikita sa may Petron, sa may Pulan Lupa. So yun guys, balikan ko kayo. Kita-kits tayo sa araw na to. At ayun, sana maging maganda yung weather ngayon at safe tayo makarating doon. Si Lord na bahala sa atin. Lord, ikaw na bahala sa amin. At first time ko lang itong gagawin na mag long ride sa north. Nandito lang daw siya eh. Okay, nakita ko na siya. Sakto, sabay lang kami. So hindi ako na late. Kita ko na siya eh. Mga pinayan mo? Hindi pa, pusa mo nga. Paano ba to? Ito, mga 2 seconds, 3 seconds. Okay guys, wait lang ha. Connect lang kami sa intercom. So yun guys, nakapag-connect na kami sa intercom. Kasi bago lang natin ginamit yung Fredcom eh. Asmax talaga yung gamit natin eh. Kaso yung mga kasama ko ngayon, mga naka-Fredcom. So ito nga pala yung kakambal ko. Taga-nataan niya yan. What's up? Nice! Ito yung isa sa mga dream ride natin guys, na makapag long ride tapos kasama pa yung mga kapatid mo. So ano ba yung style nila sa pagmumotor, malalaman natin. Clear. Alright, let's go guys! So time check, it's 1:12 in the morning. At meron tayong outside temperature na 30 degrees Celsius. So yan, nasa unahan yung aking kakampal. Ang pangalan pala niya ay Popo.
Ano yan, big shot yan sa lugar nila. Ang sarap ng ganitong oras ang ride. So next stop natin guys sa Las Piñas. So i-meet natin yung aming isa pang kapatid. So yun, balikan ko kayo pag nandun na ako. Alright. Ito yung petrol na medyo mura. Pag normal na araw, habang nandito dito. So yun na nga, wala pa siya. So yun guys, kakatapos na natin magpagas. So ito nga pala yung dalawang kapatid. Ito yung panganay namin. Malapit na yung mag senior. Tapos ito naman yung isang kambal. So ano pang gagawin? Oo, sa ng best. Kailangan yun guys for safety. Pero kasi may area bandang north na bawa ng walang vest, so mahuhuli tayo doon. Pero syempre dahil madilim, kailangan natin mag vest for safety yun guys. So magkakabit na ba ako ng ng map? Mag set up na ba ako ng Google Map? Ng Google Map? Okay, set up tayo ng Google Map. Ganda ng mga vest nyo, mga riders talaga kayo. So bahala na, si Fritz naman yung namin yung aming mag-lead sa ride na to. So sabi ay meron tayong 5 hours and 54 minutes bago makarating doon. So yun, at meron naman tayong 267 kilometers. Kaya ayun guys, balitaan nyo kayo kung nandun tayo. So medyo doon tayo mag-uubos ng guys, mag-uubos ng baterya ng ating camera. So ayun, kita-kits tayo doon guys at ride safe sa lahat ng mga babiyahingan. Ano naman, takbong lang. Hindi tayo na sa pabilisan. Kailangan makauwi tayo ng ligtas. Alright, let's go. Lord, pegi po ng gabay. At kami lalarga na. Okay, go, 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 go. Wala pa, malayo pa. First time ko lang mabiyahe ng ahunan, tapos mabigat yung dalawang motor. Okay, sundan mo lang si Fritz. Hulihan na ako. Alright guys, so time check is 1:43 AM. At andito pa rin tayo sa Las Piñas City. So andar lang namin based sa ating TFT panel na meron tayong outside temperature na 33 degrees Celsius. At meron na lang tayong 266 kilometers na layo papuntang ang nakapinggan sa akin yung hotel namin dun sa Baguio. So ayun, at meron tayong 5 hours and 52 minutes na biyahe. So guys, time check, it's 2:40 in the morning. At nandito na tayo sa Valenzuela. So tumatakbo na tayo. Meron na tayong tinatakbo na 65.6 kilometers mula Tanza, Cavite. At meron na lamang tayong 236 kilometers papuntang doon sa hotel namin sa Baguio. So far so good. Maluwag naman yung kalsada dahil syempre maaga tayong umalis. So yeah, nasa unahan yung dalawang mga kapatid. At first time namin talaga napupunta ng Baguio ng nakamotor. So at first time ko lang din dadaanan itong mga kalsada na to. Dahil kada tayo napunta ng Baguio, lagi tayong 4 wheels at mga main highways yung mga dinadaanan natin. Kaya yun, mapapalabal itong ating Honda EDV 350. At subukan natin kung kumusta ba yung fuel consumption niya, masarap bandalhin, tipid ba. So malalaman natin ngayong araw. At excited tayo na makarating doon. So yun, time check 2:44 ng umaga. Nandito pa rin tayo sa MacArthur Highway.
Siguro doon na lang tayo mag-stop over, mga bandang Bulacan na siguro, no? Or pag nagliwanag na. So yun guys, time check 2:54 ng umaga. Tayo ngayon ay nasa Bukawi, Bulacan na. So medyo mabilis yung biyahe natin. Hindi naman mabilis. Ano lang naman tayo, takbong chillax lang. So medyo hirap ako magsalita guys kasi bago yung helmet ko. Medyo masikip sa akin. Kaya para akong para akong naka-brace eh. Maga pa naman, 2:56. So napagkasunduan namin na kung maganda yung panahon at maaga tayo makaakyat ng Baguio, i-diretso na natin ang atok kasi sayang nandun na tayo eh. Minsan lang yung ganitong ride, syempre kinoconsider din natin yung trabaho natin. Hindi naman tayo yung pag trip natin ride agad, so pinagpaplanuhan talaga to. Kaya ayun, kung may time pa at maganda yung panahon, okay tayo ng atok. Dapat sana yung ride namin naka-schedule to ng kailan ba dapat? Last month, kaso tayo po ay pumunta ng UK. So guys, abangan nyo yung vlog ko doon. Hindi ko pa na-edit eh, walang time eh. So, kaya yun dadan, kaya nausog. Mas maganda pa naman sana yung panahon last month kasi talagang walang ulan-ulan yun eh. Ngayon kasi simula na yung ulan, kaya medyo nag-aalangan. Pero may dala naman kami mga kapote. Halos 2.5 oras na tayong bumabiyahe. Nanggaling pa tayo ng Tanza, Cavite. Masarap magmotor hanggat kaya nyo pa magmotor. Motor lang ng motor. Isipin mo yung kuya ko nasa unahan, 55 years old na yan, pero tinan mo, pupunta pa ng Baguio yan. Ganyang katindi yan. Iba kasi yung fulfillment kapag motor yung gamit mo pa nag-rides ka eh. Pinag-uusapan kung ligtas ba. Siyempre mas safe pag naka 4 wheels ka, pero siyempre mag-iingat ka pa rin kapag magmumotor ka. Hindi mo rin masabay yung aksidente. Tsaka huwag talagang kalimutang magdasal bago umalis. Yun talaga yung sandata natin kapag tayo bumabiyahe ng malayo. Tsaka wala tayo sa pabilisan stage. Nasa tayo, safe na makakauwi sa pamilya, tapos na-enjoy mo yung biyahe mo. So ganun lang yung goal natin sa pagmumotor. Kaya ayun, sa mga nagmumotor ngayon, ride safe po sa inyo. Bukawi pa rin tayo, no? So guys, sabi sa Google tayo doon nasa Quezon Road. I think Giginto, Bulacan na yata tayo, no? So meron na lang tayong 4 hours and 26 minutes para makapunta sa Baguio City. Yun, nasa flyover na tayo. Woo! Sarap! So yun guys, nasa Malolos pa rin tayo. At meron na lamang tayong 4 hours and 19 minutes bago makarating ng Baguio. So far, bilis ang biyahe natin, no? Kaya ano kayang to, munisipyo to? Lungsod ng Malolos. Yung kayo ng Kapitolyo. Ay, hindi pala. Baka munisipyo nga. Ganda rin, Alright, so time check, it's 3:24 in the morning. Tayo ay nasa Kalumpit, Bulacan na. Home of the famous Kalumpit Longganisa. Saan kaya may mga nagbibenta rito nun? Makapag uwi nga tayo rito, pag dito pa rin tayo dadaan bukas. Ang haba pala ng Ang haba pala ng MacArthur Highway. Akalaan mo yun. So parang may ginagawang rito, flyover, kaya taas, So guys, andito na tayo sa Pampanga. Ano bang lugar ng Pampanga to? Baka na ba sa ating pre sana Tarlac?
So yun guys, sa Pampanga tayo. Dito tayo tinuro niya. Actually dalawa. So yung kapatid ko Waze ang gamit niya, tayo Google. So Pampanga na tayo. Tayo maasa lang tayo sa mga map application. Oh, anong ganda naman ng tulay na to. Astig oh. Anong tulay ito? Galing. Sulipan bridge. Ang ganda ah. Ang haba din nun ah. So nasa ano na para tayo guys? Nasa Apalit, Pampanga. So lumagpas tayo ng Bulacan. Akala natin kanina ang daan natin ano ba yun? Yung Plaridel Bypass Road. Pero dito tayo dinaan ni Google. Siyempre first timers, medyo magre-rely tayo sa ating Google Map. Oo. Kaya nga eh. Pero syempre kung local ka rito or biyasa ka na sa pagpunta-punta rito, siguro pwede ka na mag-decide kung ano yung dadaanan mo. So yun guys, meron na lang tayong 4 hours finally. Magti 3 hours na tayong bumabiyahe mula Cavite. So nasa welcome arc na tayo ng San Fernando. Guys, San Fernando, Pampanga na tayo. Ito daw yung Christmas lantern capital of the Philippines. So Tarlac nga talaga yung daan natin. At meron na lang tayong 3 hours and 56 minutes bago makarating ng Baguio. At time check, it's 3:46 ng umaga at meron tayong outside temperature na 30 degrees. So medyo mainit yung ating panahon ngayon. Mahaba-haba na rin tong binayahe natin na to. Alright, Pampanga na to. Alright, so after natin na San Fernando, nasa Angeles, Pampanga na tayo. Ayun welcome to Angeles City. At tayo palayo na ng palayo. Isang karangalan talaga ang makaride natin ng dalawang Natanya riders. Shout out sa NHRC. Kasama ko yung mga miyembro nyo. Officer daw sila eh. Kasi wala kasi ako sariling grupo. Ako, solo rider ako eh. Kasi ako, introvert. Ang ganda ng kalsada rito. Ang galing ah. And may tulay. Kalain mo yun nasa Angeles tayo no? Ako second time, pero first time sa motor. Ang ganda talaga ng Angeles sa gabi no? Maliwanag ng kalsada. Sobrang laking bagay ito sa mga nagbumotor. So time check, it's 4:02 in the morning. So mga isang oras na lang magliliwanag na. At meron na lamang tayong 3 hours and 45 minutes bago tayo makarating ng Baguio. Siyempre kung dire-diretso tayo ng Atok, madaragdagan pa yun ng sa kalahating oras. Welcome Bonbon Tarlac. Ganda ganda ng tulay nito parang Golden Gate Bridge lang ganda. Ang sarap sa pakiramdam, nakapagmotor ka tapos Tarlac ka na.
So guys, yun, nasa Tarlac na, sa Banban na kami. So meron na tayong 4 na oras na binabiyahe galing ng Tanza, Cavite. At ngayon nasa Tarlac na tayo. So medyo malayo pa, mga 3 hours pa. Pero syempre madaragdagan yan dahil may mag stopover tayo siguro along Tarlac City. Time check 4:37 AM guys. Nandito na tayo sa Capas, Tarlac. Nakalamin, no? Pag tayo pumupunta ng Baguio, di ba nasa ano tayo, STX, TPLX. Nakikita lang natin itong mga to sa mga signage, yung mga exit. Pero ngayon talagang dinaanan talaga natin siya. Talagang nagbayan-bayan talaga tayo. Kaya ibang experience din yung ganitong klaseng pagmumotor. Madaanan mo yung mga iba't ibang bayan na nakikita mo lang sa mga signage pagka dumadaan ka ng mga STX, TPLX. So guys, nandito na tayo sa Tarlac City. So time check is 4:48 in the morning. At meron na naman tayong 135 kilometers bago tayo makarating ng Baguio. So malayo-layo na rin to. At bumiyahe na rin tayo ng 170 kilometers mula Cavite. Tara, tayo mag-McDo muna. Breakfast. Hindi pa tayo kumakain eh. So guys, katapos na natin mag-breakfast. So time check is 5:39 ng umaga. So ngayon nagsimula ng magliwanag. At tayo ngayon ay pabiyahe na ulit papuntang Baguio. So meron na namang tayong 2 hours and 50 minutes. So nandito pa rin tayo sa Tarlac City. So time check 6:07 AM. And approaching na tayo ng Paniki, Tarlac. So meron na lang tayong 109 kilometers para makarating ng Baguio. So pa-picture daw muna kami dito. So guys, approaching na tayo ng Urdaneta City. So palayo na tayo ng palayo. Approaching na tayo ng Pangasinan. And then after ng Pangasinan, La Union. And then after ng La Union, Baguio na. At meron na naman tayong 2 hours and 19 minutes. At may layo na 105 kilometers. Time check 6:12 AM. Ayan na, maaraw na. At meron tayong outside temperature na 30 degrees. So medyo mainit ngayon. Welcome to San Manuel, Tarlac. So sa ngayon meron na lang tayong 91 kilometers bago marating. Nakapin pa na sa atin yung hotel na pag-i-stay natin. And then tumatakbo na tayo ng 215 kilometers na ang nating binayahe. Grabe, layo na rin ha. Ito na yung pinakamalayo ko so far. 6:33 na ng umaga. Tayo nandito na sa Pangasinan, Rosales, or nasa Rosales na raw tayo. So konti na lang, 81 kilometers na lang, nasa Baguio na tayo. Uy, may ginagawang ano to, SM Rosales, no? Laki na to eh. Renovate. Ay hindi, meron ng SM oh. Kaya nga, dati ng SM. Oo nga no, Dati na yung SM Rosales. SM Rosales guys oh, palakihin nila. Time check 6:45 ng umaga. So nandito na tayo ngayon sa Urdaneta, Pangasinan. At meron na lamang tayong 72 kilometers para marating yung Baguio. Ngayon medyo ramdam na natin yung init ng panahon. Dahil meron tayong outside temperature na 31 degrees. SM Urdaneta. So
So guys, dito na tayo sa Binalonan, Pangasinan. At meron na lamang tayong 57 kilometers bago makarating ng Baguio. So guys, time check 7:41 AM at nandito pa rin tayo sa Binalonan, Pangasinan. At kami nag-stop over lang siguro mga 15 minutes doon sa bahay na aming tiyahin. So nandito na tayo sa Puso Rubio, Pangasinan. At meron na lang tayong 51 kilometers para marating yung Baguio. At maaga pa guys, 7:50 pa lang ng umaga. Marami pa tayong pwedeng magawa. So guys, kakatapos na natin magpagasolina. At full tank ulit. Nakapagbayad tayo ng 620 pesos. So sa gasolina nakakaano na tayo, 1,100 mula Las Piñas. So meron na naman tayong 1 hour and 11 minutes para sa Baguio. So guys, nakikita nyo na yung bundok na yan. Diyan tayo akyat. Nakatanaw ko na ang kabundukan ng Cordillera. At sa wakas, makakaranas na rin tayo ng malamig na klima. Kanina pa tayo bilad sa araw. Tingnan nyo naman ang temperatura, 33 degrees. At approaching na tayo ng Benguet. Pero di ba La Union pa rin sa baba, di ba? Kaya excited na. Masusubukan na natin ito yung mga motor natin kung smooth lang ba pag-akyat ng Cannon Road. Ito na guys, nasa La Union na tayo. Official seal. At approaching na tayo ng Cannon. So guys, dito kami pinadaan ni Google papuntang Cannon. Tanong nyo nga, tanong nyo. Okay. So ito nga guys, ano tawag sa ano to? Oo, so parang hindi na pala diretso yung, hindi ka na pala lagpas sa may arko ng La Union. Meron ng parang Riverside Drive, bypass road. So kung pupunta ka pala ng Cannon, ito na pala yung daan. Bago lang to eh. Tingin ko Pritz, hindi pa updated si Waze, hindi ka pa alam to. Kaya doon ko pinapadaan. Ayan, ito nga yung ano, Baguio Bypass Road. So naman pabalik, dito tayo pabalik sa kabila. Dungon Bridge. Ayan sa Dungon Bridge guys. Ang lungkot naman, hindi natin nadaanan yung araw ko ng ano, Benguet. Ayan o, nakikita na natin. Ito ang maganda sa Cannon Road eh, kasi isa to sa pinakamabilis sa daan papuntang Baguio pag manggagaling ka ng Metro Manila. Tama. Pinakamabilis at pinakamagandang daan. Gawa ng napapalibutan to ng mga scenic views, mga bundok, falls. Pero sa kabila ng kanyang kagandahan ay isa to sa pinakadelikadong kalsada, lalo pag may ulan. Kaya madalas sarado to eh, kasi prone to sa ano eh, di ba? Sa landslide. So yun, kaya medyo ingat-ingat at thankful tayo at binigyan tayo ng magandang weather. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang Atok Benguet. Ayun o, may mga tulo ng tubig oh. Grabe naman yan. Napakaganda. So itong Cannon Road is siya yung nagdudugtong sa Rosario, La Union at
Benguet or Baguio Benguet. May isang daan yung Marcos Highway, pero mas mahaba yung daan doon. Umaabot ang 1.5 hour doon. Unlike dito, mga 45 minutes lang to. At alam ko meron lang itong layo na 30 hanggang 40 kilometers ang haba nitong Cannon Road. So medyo matagal din dito mag-drive kasi gawa nga ng yung mga kalsada, may mga twisties, may mga ahunan, urong-sulong. Pero hindi mo mararamdaman yung pagod dito kasi nga katulad niya, no, tingnan niyo yung paligid, oh. Yan na. Sumisilip na yung magandang view ng kabundukan dito sa Cannon Road. Ito ba yung ginagawa? Ito yata yung dating nag-one way. Ayun, oh. Buti nga hindi na lubak-lubak to eh. Dati lubak-lubak to eh. So guys, hindi tayo nagkaroon ng chance na madaanan yung arko ng Benguet at yung Bridal Veil Falls kasi sarado yung daan doon. Sa iba tayo pinadaan ni Google. Doon tayo pinadaan sa Riverside. So hindi tayo nagkaroon ng chance at ayun, dire-diretso na lang tayo papuntang Baguio. Tapos enjoy na lang natin itong magandang mga tanawin dito. So meron na lang tayong 22 kilometers para marating yung Baguio. So guys, dito na tayo sa Camp 4 ng Cannon Road. Grabe, ang ganda. Kita nyo yan? Thank you Lord ka na lang talaga, oh. Ito talaga yung kagandahan sa Cannon. Nahulog yung mga manggo. Ito talaga ang kagandahan sa Cannon Road eh. Mapapawi talaga yung pagod mo pag nakita mo yung mga ganyan, no? Oh. Ito na yung Maramal Bridge, yung sa mga bridge dito sa Cannon. Ayun, oh. Makikita na natin yung mountain cliff. Ganda ng kabundukan talaga. Napakaangas. Mamaya matadaanan natin yung rock shed, yung tunnel na ginawa para sa mga landslide. Uy, puta, nakakalula. Nakakalula doon ah. Kita nyo yung bundok na yan, no? Kita nyo yung mga bumabagsak na mga bato na yan. Kaya delikado talaga dito kapag kapag nag-uulan. Napakadelikadong daanan nito. Kaya minsan madalas sarado ang Cannon Road kapag masama yung panahon. Kasi nga gawa nga nung mga landslide, mga nahuhulog ng mga bato. Tignan nyo, may mga harang, oh. Tignan nyo yan, oh. Grabe naman, sir. Ito na. So, nandito na tayo sa Rockshed Tunnel. Ginagawa pa rin siya eh. Woo! So, medyo marikabok, no? Kasi kahit to, hindi pinalagpas ng ng landslide eh. So, pag nadaanan mo yung Rockshed na yun, alam mo malapit ka na. So yun guys,
Next stop over na tayo dito sa may Lion Shed. So yun, pag nag-park pala kayo, 20 per motor. Pero pwede malaglagan pag yung kasama mo walang pambayad sa parking. So magiging so depende yung 20, magiging 40 minsan. Guys, nakikita niyo yung taas na yan, dyan tayo akyat. Kasi, kaya sila natin hindi kumikita, kaya tapos nakakata ng tao. Alam nyo, oh. So, approaching na tayo ng military cutoff. So, safe pa rito. Walang coding dito. Oh. Woo! Bagyo na tayo, guys! Pero 31 degrees pa rin yung init. Wala, may summer talaga. So, meron na lang tayong 1 hour and 50 minutes. After natin sa Baguio, approaching tayo ng Halsima Highway. So kung ang Kenan is one of the dangerous roads in the Philippines, ganun din ang Halsima Highway. So isa yun sa mga pangarap ko bilang baguang rider na makaakyat ng Halsima Highway. So yun ang gagawin natin ngayon. So nga pala, may coding pa rito sa Baguio kahit nakamotor. So check nyo na lang yung mapa, yung coding yung kuya ko, kaya ayun, didiretso tayo ng Atok Benguet para lang makaiwas. Pwede ka naman naman, basta wag lang sa city proper ng Baguio. Basta yung dadaanan naman natin, I think yung South Drive, Military Road. Hindi siya sakop ng ng coding ng Baguio. So ayun. Tapos pati yung hotel natin doon din banda sa may Pakdal Road ba yun? So yun. So time check 9:21 ng umaga. Grabe, ang aga pa natin. Ang check-in ng hotel is 3 PM. So marami pa tayong time para pumunta ng Atok Benguet. Sarap sa pakaramdam, no? Baguio, minumotor mo. Wala nga hindi tayo makakadaan dun. Ako bibiliin ko lang 2 Chocoplex at saka 1 Arorot lang Saan? Matraffic doon. Sa Mines View? Malapit lang tayo dun Malapit lang yung hotel natin dun Grabe, Baguio, minumotor lang natin, guys, no? Tapos i-level up pa natin. Mag-aatok pa. Nakasarga ng mga kasama ko. Nandito na tayo sa Baguio City, guys. So nakikita na natin yung mga pantry. Nasa unahan ko pala yung team leader namin na Vice President na tayo niya. Director ng basketball club nila. Ano yan, guys, may score ng 30 points yan sa liga nila. Pero siya kasi pinapatira siya dahil siya yung may paligay. So guys, nandito na tayo sa toll gate ng Baguio Bontoc Road. Pero di ba na to? Halsima na to. Okay, so ito na yun, guys. So meron na tayong 1 hour and 3 minutes. Ang pilin ko pala dito sa aking Google ay ang half tunnel, para meron tayong Atok 36. So ito yung pangunahing daan kapag magbababa sila ng supply. Halimbawa galing ng Cordillera Mountains, ibababa nila ng Baguio City. Clear. Ito yung pangunahing daan. Kaya malaking bagay sa agrikultura tong kalsada na to. Grabe ito na, nakaramdam mo na umakit ka, no? Woohoo! Lakas talaga ng click 125, umakit ang Atok Benguet. Okay lang yan, basta ang mga motor ay kondisyon. Kahit lower CC pa yan. Tulis na. Ito pa. Putik na yan. Back to back Back to back. Yan.
Guys, tingnan nyo naman oh. Kung titingnan nyo yung gilid dyan, nakakalula yan. Dito medyo malamig na oh. 27 degrees yung temperatura dito sa Halsema Highway. What more pa kaya pag narating na natin yung Atok, baka mas malamig doon. So dito pala sa pagpupunta pa daw kayo ng Atok Benguet, ang mga famous na tourist spot dito ay yung Northern Blossom ba yung tawag doon? Northern Blossom, and then may Sakura Farm, and then Mount Olis, yung viewpoint, view deck ng former highest point. So ayun yung mga makikita nyo. Pero dito daw sa Atok walang hotel. So kung gusto nyo magstay dito, transient house yung pwede nyo tuluyan. Pero para sa amin kasi 1.5 hour lang naman sa Baguio eh. So sa Baguio na lang tayo mag-stay, para pag uwi natin bukas medyo malapit na tayo. Grabe, pine trees. Grabe, meron pa pala mas gaganda pa sa Canon. Ayan na, welcome to Atok na. So nandito na tayo sa Atok Benguet guys. Finally, we made it. Yan, ang ganda nun oh. So yun guys, kakadaan lang natin ng Halsema half tunnel. Nagko-picture tayo ng grabe guys. Na-lobat yung ating itong ating action camera kanina, kaya hindi tayo masyado nakapag document. Pero guys, sobrang ganda dito sa Atok. Sobrang solid ng tingnan nyo naman oh. Tingnan nyo yung paligid na yan. Sobrang nakakatuwa oh. Ang taas na natin. At after natin dun sa half tunnel, ang next step naman natin is yung former highest point. So dati siya yung highest point, pero ngayon second na lang. Kita nyo yan guys oh. Tingnan nyo yan oh. Diyan tayo dadaan. Ganyan ko hindi itong Atok na to. Dream come true na makapagmotor sa Baguio, tapos bonus pa yung makakadaan ka dito sa Atok Benguet. Plus syempre kasama pa yung mga kapatid mo. So one of the best experience sa pagmamotor itong rides natin dito sa Atok Benguet. Tingnan nyo yung sobrang ganda ng view na yan sa gilid. Kaya mapapa-thank you Lord ka talaga eh, kasi isipin mo paano niya ginawa yung ganyan. Sana maabutan pa ng mga next generation yung ganda ng Atok. Sana wag tumasalaula. Ayan, ahon no. Woo! Alam mo ba kanina, di ko nalobat kasi ako eh. Yung halos lahat ng kalsada rito sa Atok puro ahon. Pero mas gusto ko yun kaysa pasalong. Oh grabe, tignan nyo. Parang pataas na ng pataas oh. Atok proper na to downtown area na, kasi may police station na dito, and then may mga bahay-bahay na oh. May mga construction na supplies. So yan, police station ng Atok. Hindi ko mapigilan yung mata ko, tutusin dapat hindi ako tumitingin sa baba. Grabe guys oh. Tignan nyo naman. Yan na. For my eyes, my dream come true.
Ayun po, Philippine Highway System Elevation 7,400 feet. Pero update ko na yan, hindi na yung highest point ngayon. Woo! Thank you, Lord! Yun nga guys, time check. 5 PM. Nakapag-check-in na pala kami dito sa sa Brazil Ridge, dito sa may Pacdal Road. Okay, share ko lang yung nangyari kanina. Nasa na kami, nasa Halsema Highway na kami. Biglang bumuhos ang sobrang lakas na ulan. As in, first time ko maka-encounter ng ganun. Kaya ito, panoorin nyo. Grabe, first time ko na ganun pala kapag lumakas ang ulan dun sa may Halsema Highway. Talagang rumaragasa yung tubig. Galing, di ba nakita mo, rumaragasa? Maragasa talaga, putik talaga. May kasamang bato. Talagang Kadyo rin pag nagulungan. Pwede ka sumimplang. nakatakot talaga. Ang masaklap pa, hindi pa namin nakikita yung sahig kasi putik yung lalabas nung galing bundok. Tapos may tendency pwede ka pa sumemplang. Basa na yung sapatos ko. Tapos may mga times pa na baha. And then, ang masaklap pa, sa kabilang side, may mga truck. So kapag dumaan yon, wala. Saboy sa amin yung tubig. The pinaka worst talaga na nangyari doon sa part na yun. Nung bumuso malakas ang ulan, yun pa yung time na nag-lobat lahat ng mga intercom namin. So wala kaming communication. Ang hirap pa naman ang kitaan. So yun. Isa pa siya, hindi naman kami taga doon. Gumamit lang kami ng plastic kasi kailangan namin mag-waste eh. So, ayun, grabe pala. Kung ano palang sobrang ganda nung atok, nung kalsada na yun, ganun din pala talaga siyang kapiligo kasi unang-una, bangin yung gilid eh. Maraming mga kalsada ro na talagang kitang-kita yung bangin eh. Wala pang harang eh. Eh, paano kung nagdadrive ka tapos umulan, nadulas ka? Patay ka. Pero overall, sobrang saya kasi nakababa kami ng ligtas dito. At ito talaga yung pangarap talaga namin eh, na makapagmotor kami magkakapatid talaga. At ito talaga yung gusto namin, makakit kami ng Baguio at Atok. So yun, kain muna kami. Ito yung pagkain namin. Dapat sana kain kami sa Atok eh, kaso wala nga eh. Order lang kami ng Jollibee. Spicy. Tapos meron kaming spaghetti. Tapos, ayun, kanin. So yun, kain muna kami. Tapos yun, kung umabot ka sa hanggang dulo ng video na to, maraming salamat. At kung hindi ka pa na-subscribe, subscribe ka na sa channel ko para marami pa tayong mga videos na gawin at marami pa tayong mga rides na gagawin. Okay, alright. Sige. Ride safe and ingat po sa lahat. Salamat.